Sa isang magarbong hotel sa France, kinilabutan ang receptionist nang makitang dumating si Luis. Dahil anak siya ng presidente ng kumpanya, sa tingin niya ay magagawa niya ang anumang gusto niya nang walang kahihinatnan. Si Luis ay spoiled, bastos, makasarili, at sinasayang ang pera ng kanyang ama sa walang kabuluhan. Dinala niya ang malaking grupo ng mga kaibigan at maging ang isang panther sa silid ng hotel, kung saan sila nagparty hanggang hating gabi, na iniinis ang ibang mga bisita sa ingay at sa pagsira ng mga bagay sa silid. May nagdala ng kangaroo para pakainin ang panther at ang kawawang kangaroo ay sumubok na tumakas sa pamamagitan ng pagtalon sa pool, ngunit hinabol ito ng panther at kinain ito sa harap ng lahat. Kinabukasan, nagtipon ng mga nagpoprotesta upang akusahan ng hotel ng kalupitan sa hayop at naghagis ng mga kamatis sa kotseng sinasakyan ng presidente ng kumpanya na si Jean-François. Nang makipagpulong siya sa mga investors, sinabihan siyang gumawa ng hakbang tungkol sa kanyang anak dahil bumababa ang reputasyon ng hotel at kahit na ang mga celebrity ay sinusubukang magkansela para sa insidente ng kangaroo. Si Jean-François na galit ay sumugod sa hotel upang makita si Luis, na natutulog pa rin sa kalagitnaan ng araw. Pinagalitan ni Jean-François ang kanyang anak para sa mga aksyon at binanggit na maaari siyang matanggal sa trabaho kung magpapatuloy ito, ngunit walang pakialam si Luis at sinabing patuloy siyang magpapakasaya sa pera habang mayroon pa sila nito. Sa kanyang paglabas, itinapon ni Jean-François ang mga damit ng kanyang anak sa basurahan. Sa gabi, umuwi ang girlfriend ni Jean-François na si Helene na nagagalit dahil hindi siya nakapunta sa kanyang photography event. Humingi ng paumanhin si Jean-François at ipinaliwanag kung ano ang nangyari, na nagpapakita na siya ay naipit sa estado ng kawalan ng pag-asa buong araw. Dahil siya ay isang byudo, kinailangan niyang palakihin si Luis ng mag-isa ngunit hindi siya gumugol ng masyadong maraming oras sa kanya, kaya hinikayat siya ni Helene na subukan. Kinabukasan, pumunta si Jean-François sa isang kastilyo sa kanayunan kung saan nagre-record ang direktor na si Christian ng isa pang ad para sa hotel. Nagreklamo si Christian tungkol sa modelong ipinadala nila sa kanya at sa tingin niya ay maaari siyang magkaroon ng parehong mga kahilingan tulad ng mga sikat na direktor gaya ni Kubrick. Ang ad sa ngayon ay nagpapakita ng isang magandang babae na naglalakad sa iba't ibang silid sa kastilyo na parang isang prinsesa hanggang sa makakita siya ng isang trabahador na nakasuot ng damit panloob. Sinadya itong gawin ni Christian upang mahuli ang tunay na pagkabigla sa kamera, ngunit nag-aalala si Jean-François na baka idemanda sila ng modelo para sa malaswang content na hindi kasama sa kanyang kontrata. Hindi ito ikinabahala ni Christian, na nagsabing upang makuha ang pinakamahusay sa isang tao, hindi mo dapat hingin ang kanilang opinyon. Ang mga salita ay nanatili sa isip ni Jean-François at nang siya ay paalis na sa kastilyo, tumingin siya sa lugar at nakakuha ng ideya. Nagmamadali siyang bumalik kay Christian at inalok siya ng kontrata sa pelikula. Maya-maya, palabas na si Luis mula sa bar kasama ang dalawang babae nang mapansin niyang kinuha ng tow truck ang kanyang sasakyan. Sinubukan niyang sundan ito, ngunit biglang may bumaril sa kanya ng pampakalma at siya ay bumagsak. Kinaumagahan ay nagising si Luis sa pamamagitan ng kampana. Natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang kakaibang silid na may suot na kakaibang damit bago dumating si Sylvain upang yugyugin siya mula sa kama, na nagpapaalala sa kanya na huwag mahuli. Sa sandaling iyon ay nagpakita ang foreman na si Beauvillain upang sumigaw kay Luis dahil nakahiga pa rin siya sa kama. Nang subukan ni Sylvain na ipagtanggol siya, sinimulan siyang ihagis ni Beauvillain sa paligid ng silid at hinampas siya dahil sa pagsagot-sagot sa kanyang amo. Matapos ihagis si Sylvain sa bintana, tinawag ni Beauvillain si Luis bilang katulong at pinapunta siya sa trabaho. Umalis si Luis sa gusali at natigilan ng matuklasan niyang naglakbay siya pabalik sa ika-18 siglo. Kinailangang habuli siya ni Beauvillain para ipadala siya sa trabaho. Nakita nila ang Viscount na tumigil sa kanyang paglalakad para sabihin na darating na, kaya ipinakita ni Beauvillain kay Luis kung paano mag-set up ng timba at folding screen para makadumi ang Viscount. Nang tapos na siya, masusing sinuri ng plague doctor ang dumi at nagbigay ng kumpletong pagsusuri, na pinupuri ang hugis at amoy. Ito ay nagpapatunay na ang Viscount ay malusog. Sa pag-iisip na napapalibutan siya ng mga baliw, sinubukan ni Luis na tumakas. Tumawid siya sa bukid at nakarating sa kagubatan kung saan nakita niya ang isang grupo ng mga lobo na nakaharang sa daan. Pagkatapos ay sinubukan niyang dumaan sa kalsada, ngunit lumitaw si Estin kasama ang isang grupo ng mga aso na nagsimulang humabol kay Luis. Tumawid siya sa tulay at nahulog sa isang latian kung saan pinalibutan siya ng mga aso. Nagmamakaawa si Luis, gayunpaman, inihagis siya ni Estin sa lupa at tinutukan siya ng sibat.
Iniisip ni Estin na dapat patayin si Luis dahil sa pagtatangkang tumakas mula sa pagtatrabaho para sa kanyang amang Viscount, ngunit ang sandali ay nag-ambala ng kapatid ni Estin na si Isabeau. Sa palagay niya, ang mga tagapaglingkod ay dapat tratuhin ng may dignidad na nagpasimula ng pagtatalo sa pagitan ng magkapatid. Naiinis ang Viscount sa lahat ng ingay kaya inutusan niya si Estin na palayain si Luis. Habang kinuha ni Sylvain si Luis, ang ibong nakamasid sa lahat ng ito ay bumalik sa kagubatan na nagpapakita na ito ay isang drone. Lumalabas na hindi ito ang nakaraan, ito ay set ng pelikula na nilikha ni na Christian at Jean-François upang turuan si Luis ng pagpapakumbaba. Itinayo ng staff ang base ng operasyon malapit sa kagubatan kung saan ipinakita ni Jean-François ang pag-aalala tungkol sa mga lobo at mga aso. Ipinaliwanag ni Christian na kailangan ito para mapaniwala si Luis na totoo ito. Habang naghahanda ang isang lalaki sa mesa na puno ng mga pekeng dumi, tiningnan ni Estin ang kanyang kasintahang si Lisen, ang tagapagsanay ng kabayo. Bumalik sa pekeng nayon, pinapanood ni Luis si Sylvain at iba pang mga katulong na nagbabalat ng patatas habang nagtatanong. Nalaman niyang siya ay nasa 1702 at ang France ay mayroon pa ring hari sa halip na isang demokrasya. Nang magsimulang magkomento si Luis tungkol kay Hitler, ipinadala ni Christian si Beauvillain para magtrabaho si Luis. Gayunpaman kahit na habang nagbabalat ng patatas ay patuloy na nagsasalita si Luis tungkol sa pagdating mula sa hinaharap. Sa una, hindi alam ni Sylvain kung ano ang gagawin ngunit sa lalong madaling panahon ay sinimulan niya ang pag-arte at tumutugon ng may kalituhan sa bawat modernong salita na ginagamit ni Luis. Sa pag-iisip tungkol sa gabing dinala ang kanyang sasakyan, iniisip ni Luis na nabangga siya ng isa pang sasakyan at napagpasyahan na dapat niyang muling gawin iyon upang makabalik sa hinaharap. Tumakbo siya palabas at ibinangga ang sarili sa harap ng isang cart ng gulay na napakaliit at tumama lang sa kanyang binti. Sumunod ay tumakbo si Luis patungo sa isang aktwal na karwahe at tinamaan ang kanyang ulo na agad na nawalan ng malay. Tumakbo si Sylvain para tingnan siya, ngunit hindi tumugon si Luis. Sa palagay ni Jean-François ay patay na ang kanyang anak at sinubukan ni Christian na humingi ng tawad dahil sa labis na ginawa, gayunpaman, nagising si Luis at masayang ibinalita ni Christian na dapat magpatuloy ang palabas. Lumipas ang mga araw at kinailangang masanay si Luis sa bago niyang mga gawain. Gumising siya sa pagsikat ng araw tuwing umaga at gumugugol ng araw sa pagtakbo kasunod ng Viscount upang ihanda ang balde para sa kanyang pagdumi. Kasama rin sa kanyang mga gawain ang pagtulong sa kusina. Sa halip na isang aktwal na paliguan, dapat niyang linisin ang kanyang sarili sa isang balde. Isang hapon, inimbitahan ni Jean-François si Helene na panoorin ang paglalahad ng plano. Sa kwadra, natagpuan ni Luis si Isabeau na umiiyak dahil gusto ng kanyang ama na pakasalan niya ang matandang mayaman na hindi niya gusto. Gusto raw niyang maranasan ang pag-ibig sa isang binata kahit nautusan lang ito, malinaw na nakikipag-flirt kay Luis. Gayunpaman, iniisip ni Luis na siya ay mapalad dahil maaari niyang pakasalan ang anak ng matandang mayamang lalaki at hintayin itong mamatay sa lalong madaling panahon, pagkatapos ay makukuha niya ang lahat ng pera at gawin ang anumang gusto niya at lumakad lang siya palayo. Matapos panoorin, nainis si Christian dahil ang kanyang dapat na perpektong nakasulat na kwento ng pag-ibig ay nabigo. Sa kabilang banda, si Helene ay naiinis sa planong ito na tinawag itong pag-e-eksperimento sa isang tao. Bumalik kay Isabeau, sinubukan niyang sumakay sa kanyang kabayo ngunit ang hayop ay nagsimulang matakot. Pinapanood ito ni Luis ngunit walang ginawa upang tumulong na sinabing wala siyang alam tungkol sa mga kabayo. Dumating si Lisen para tumulong at aksidenteng tumaas ang kanyang palda na halatang nakasuot siya ng thong. Nang mapansin ni Luis, tumakbo siya papunta kay Lisen at ibinagsak siya sa lupa, sinubukang tingnan ang ilalim ng palda niya para kumpirmahin kung totoo ito. Gayunpaman, nang mabuksan niya ang kanyang mga binti, laking gulat niya nang makitang wala itong suot na panloob. Sinipa siya ni Lisen bago tumalikod para maayos na itago ang thong na hinubad niya. Habang galit na sinisigawan ni Christian ang staff dahil sa pagkakamali sa wardrobe, pinagalitan ni Helene si Jean-François dahil sa pagtrato kay Luis bilang isang bagay na maaaring pilitin na baguhin at ibinalita na aalis na siya. Gayunpaman, napanatili siya ni Jean-François nang malaman niyang hinahanap ni Luis si Lisen para humingi ng tawad. Nagmamadali ang staff na ihanda si Lisen, hindi pinansin ang kanyang protesta nang sabihin niyang isa siyang tagapagsanay ng kabayo at hindi artista. Kumatok si Luis sa kanyang pintuan at pinaghintay siya ng staff ng ilang segundo bago ito buksan upang magdusi siya sa kanyang pagkakasala. Sa sandaling lumabas siya, humingi ng paumanhin si Luis para sa insidente,
at tumugon si Lisen na ang paghawak niya sa kanya ay nangangahulugan na dapat silang magpakasal. Halos mabigla si Luis ngunit nilinaw ni Lisen na ito ay isang biro at umalis. Nang makita si Luis sa screen na naging maalalahanin, inanunsyo ni Christian na matagumpay ang eksperimento at maging si Helene ay medyo humanga. Sa panahon ng tanghalian, ipinaliwanag ni na Christian at Jean-François kay Helene ang kanilang plano na mapaibig si Luis kay Isabeau para makapagsimula siya ng mas magandang buhay. Iniisip ni Helene na sila ay mga hangal dahil malinaw na gusto ni Luis si Lisen, ngunit ang kanyang ideya ay hindi pinansin. Maya-maya ay kinaladkad ni Sylvain si Luis sa isang tradisyonal na pagdiriwang sa kagubatan. Ayaw ni Luis sa sinaunang musika at tinuruan niya ang banda na tumugtog ng modernong kanta. Pagkatapos ay kinumbinsi niya ang lahat na sumali sa isang linya ng conga. Naging emosyonal si Jean-François dahil tumutugma ito sa isang sandali mula sa birthday party na ginawa ni Luis noong bata pa siya. Dumalo rin si Isabeau sa festival at hiniling kay Luis na turuan siya kung paano magsaya bago siya tuluyang matali sa kasal na hindi niya gusto, ngunit hindi siya pinansin ni Luis at sa halip ay hinanap si Lisen. Iginiit ni Helene na tama siya tungkol sa damdamin ni Luis ngunit tumanggi si Christian na sumuko. Si Sylvain ay ipinadala upang sabihin kay Luis na si Lisen ay nasa ilog, gayunpaman nahanap niya si Isabeau na nagpapanggap na nalulunod. Agad siyang tumalon sa tubig upang iligtas siya at binuhat. Patuloy na sinusubukang makipag-flirt ni Isabeau sa kanya, ngunit ibinabalang siya ni Luis sa kanyang karwahe at umalis. Nagsimulang mabalisa si Christian sa isa pang kabiguan, kaya si Helene ang humalili sa pagdidirek sa ngayon. Sa gabi, sa wakas ay natagpuan ni Luis si Lisen na hindi dumalo sa pagdiriwang. Kasunod ng mga utos ni Helene, sinabi ni Lisen kay Luis na naniniwala siya sa kanyang kwento tungkol sa hinaharap. Natuwa si Luis at isinama niya si Lisen sa paglalakad kung saan ipinaliwanag niya ang maraming konsepto tulad ng mga cellphone at eroplano. Kumagat pa siya sa mansanas para ipakita sa kanya ang logo ng kanyang cellphone na sinasabing ito ang disenyo ng kumpanya. Natuwa si Lisen hanggang sa magsimulang magsalita si Luis tungkol sa mga katulong, mga mabababang trabaho, at pampublikong sasakyan. Pinunay niya si Luis para sa kanyang saloobin at ipinaalala sa kanya na ginugugol niya ang araw na bitbit ang dumi ng Viscount bago siya umalis. Nang makita ito, kinutya ni Christian si Helene sa pag-aakalang mas makakabuti ang kanyang ideya. Kinabukasan, humingi ng paumanhin si Lisen kay Helene dahil sa pagbigo sa kanya at ipinaliwanag niya na kailangan niyang pakitunguhan araw-araw sa rancho ang mayaman na spoiled brat kung saan siya nagtatrabaho. Naiintindihan ni Helene at sinabi sa kanya na hindi niya kailangang pumasok sa istorya ng pag-ibig kay Luis, bagkus ay tulungan siyang mapabuti. Naiinis pa rin si Christian kaya tiniyak sa kanya ni Jean-François na siya pa rin ang may kontrol at si Helene ay consultant lamang. Nang sabihin ni Lisen kay Estin na patuloy siyang gaganap bilang kaibigan ni Luis, nabigla si Estin sa pag-aakalang baka kailangan pa siyang halikan ni Lisen o mas malala pa. Gayunpaman, iniisip ni Lisen na ang kanyang selos ay isang kasinungalingan at nagagalit lamang si Estin dahil nakakuha siya ng mas malaking papel kaysa sa kanya. Noong gabing iyon, tinanong ni Luis si Sylvain kung paano romansahin ang isang babae sa sinaunang paraan. Sinabi sa kanya ni Sylvain na dapat siyang maging tulad ng isang oso at ilabas ang kanyang katalinuhan at pagkamalikhain, pagkatapos ay tinuruan niya siya ng sayaw ng oso. Ito ay napakapilyo ngunit talagang nakakatawa. Kinabukasan ay kumanta si Luis ng kanta para kay Lisen gamit ang kanyang pangalan at maraming papuri, humingi din ng paumanhin para sa kanyang saloobin. Sumasayaw siya habang kumakanta, talagang napatawa siya at napahanga sa kanyang katapatan. Pagkatapos, pinasalamatan ni Luis si Sylvain sa pagiging isang tunay na kaibigan, tinawag pa siyang Kuya. Sa kalagitnaan ng gabi, nagbihis si Jean-François bilang Viscount para pumasok sa kwarto ni Luis at panoorin siyang natutulog. Nakita siya ni Sylvain at ipinaliwanag na maaaring masira ang plano na nagpasimula ng argumento. Ang lahat ng galit na bulong na ito ay gumising kay Luis at kinailangang itago ni Jean-François ang kanyang mukha gamit ang kanyang jacket. Sigurado pa rin si Luis na nakita niya ang kanyang ama, kaya kinailangan siyang hampasin ni Sylvain para makatulog. Pagkatapos ay kinailangang pumasok sa set ng nagagalit na Christian upang hilahin si Jean-François palayo sa pamamagitan ng puwersa. Nang sumunod na araw, sinabi ni Luis kay Sylvain na natamaan niya ang kanyang ulo habang natutulog at nanaginip tungkol sa kanyang ama. Ipinaalam ni Beauvillain sa Viscount na si Estin at ang kanyang mga kaibigan ay nagkaproblema sa lungsod, kaya gusto ng hari na maparusahan si Estin ng nararapat.
Nakipag-usap ng pribado ang Viscount kay Luis at hiniling sa kanya na magpanggap bilang Estin upang tanggapin ang parusa sa lugar ni Estin. Kung papayag si Luis, ibibigay sa kanya ng Viscount ang kanyang lupang sakahan at pahintulot na magpakasal sa sino mang gusto niya. Sa una, sinabi ni Luis na hindi, ngunit nagbago ang isip niya nang malaman niyang maaaring mga hulugan ito ng pagpapakasal kay Lisen. Makalipas ang ilang oras, nasa kulungan si Luis na nagpapanggap na si Estin. Galit ang lahat ng mga mamamayan na sinira ni Estin ang reputasyon ng kanilang bayan sa mata ng hari, kaya itinapon nila ang basura kay Luis bilang protesta. Dinala siya sa entablado at paulit-ulit na hinahampas ng isang lalaking nakamaskara ang kanyang likuran habang ang karamihan ay humihingi ng higit pa. Iniisip ni Christian na nasa sinehan siya, ngunit kinilabutan si Helene. Pagkatapos, pumunta si Luis upang makita ang Viscount ngunit sa halip ay nakita niya si Estin na pinilit siyang umupo, hindi alintana ang sakit. Sinabi ni Estin na wala na ang kanyang ama at pinili niyang huwag ibigay kay Luis ang ipinangakong gantimpala bago siya inihagis sa upuan. Nakalimutang umaarte siya, inakusahan ni Estin si Luis na gustong agawin si Lisen sa kanya at kinutya siya sa pagiging utusan habang binubuhusan siya ng alak sa mukha. Muli ay kinilabutan si Helene, ngunit sa palagay ni Christian, ito ay gumagawa ng magandang twist at pinayagan ito. Pagkatapos ay tumayo si Luis at mukhang lalaban siya kay Estin ngunit sa halip ay lumabas ng kwarto. Nadismaya sina Christian at Jean-François. Gayunpaman, humanga si Helene sa pagkakataong ito, ipinaliwanag na sa wakas ay tinatanggap na ni Luis ang mga kahihinatnan para sa kanyang mga pasya sa halip na isang nagrereklamong bata. Nang maglaon, binisita ni Luis si Lisen at tinanong siya kung ayos lang ba sa kanya na makipagkaibigan sa isang katulong sa banyo, kaya tiniyak niya sa kanya na ayos lang siya. Nang gabing iyon ay inanyayahan ni Luis si Lisen sa kanyang silid na may simpleng pagkain na ginawa niya mismo sa pamamagitan ng pag-aaral mula sa mga tauhan sa kusina. Natutuwa si Helene ngunit sa tingin ni Christian ay nagiging boring ang kwento. Kinabukasan, namasyal sina Lisen at Luis at nakakita ng ibon sa kalangitan na kakaiba ang kilos. Dahil nagkaproblema ang drone, humingi si Christian ng distraction. Itinulak ni Lisen si Luis sa ibabaw ng dayami at hinalikan siya hanggang sa makuha ang drone. Pagkatapos ay umalis siya nang walang salita. Nagdiwang sina Christian at Jean-François. Gayunpaman, naisip ni Helene na dapat nilang itigil ito bago ito lumaki dahil walang sino man ang dapat magsimula ng isang relasyon batay sa kasinungalingan. Pinagtalunan ni Helene at Christian kung paano magpapatuloy at dahil tumangging pumanig sa kanya si Jean-François, sinabi ni Helene na sumosobra na siya at umalis. Naging dahilan ito upang utusan ni Jean-François si Christian na tapusin ang palabas. Para sa huling acting, pinalitaw ni Christian ang mga Viking sa nayon. Gusto ni Luis na tumakas para iligtas ang sarili ngunit sinabi sa kanya ni Sylvain na kailangan siya ni Lisen. Nagmamadali siyang bumalik sa nayon at natuklasan na pinili ng pinuno ng Viking si Lisen bilang kanyang asawa. Nagsimulang umiyak si Lisen para humingi ng tulong, gayunpaman, masyadong natatakot si Luis at lumayo. Sasakay na sana siya sa kanyang kabayo nang mapansin niya ang ibon na lumilipad sa itaas niya. Nakita ito bilang isang tanda, kinuha ni Luis ang pinakamakapal na patpat na nahanap niya at sumakay pabalik sa kampo ng Viking, kung saan sinimulan niyang patumbahin ang lahat ng kawawang aktor. Ipinagmamalaki niya ang kanyang sarili na halos atakihin din niya si Beauvillain, ngunit pinigilan siya ni Lisen sa tamang oras. Sumakay siya sa kabayo at magkasama silang ng abayo sa paglubog ng araw. Hindi nagtagal ay narating nila ang kalsada at nabigla si Luis nang makita si Jean-François na humihiling kay Helene na huwag umalis habang napapaligiran ng mga kotse at gwardya. Bago siya makapag-react, pinatulog si Luis ng pampakalma. Maya-maya ay nagising si Luis sa isang ospital. Sinabihan siya na nabangga siya ng kotse at nakoma sa loob ng 3 buwan, kaya naisip niya na ang lahat ay isang panaginip. Ngayon, nalulungkot siya at hindi na nagpa-party. Isang hapon ay nakita siya ni Sylvain sa kalye ngunit hindi niya ito makausap dahil sa kasunduan sa kontrata. Nang gabing iyon ay nakipag-inuman si Luis kasama ang kanyang ama na nagsiwalat na umalis siya sa kumpanya at ngayon ay nakakaramdam siya ng kalungkutan. Sinabi sa kanya ni Luis ang lahat tungkol sa kanyang panaginip at kung paanong nararamdaman na parang totoo ito at hiniling sa kanyang ama na magtiwala kay Helene. Naantig sa gayong matinding pagmamahal, nagpa siya si Jean-François na sabihin kay Luis ang totoo. Sa umaga, dinala ni Jean-François si Luis sa rancho kung saan nagtatrabaho si Lisen. Ang dalawa ay muling nagkita at nang abayo sa paglubog ng araw upang magsalo ng halik. Samantala,
binisita ni Jean-François si Helene upang subukang ayusin ang kanilang relasyon. Maya-maya ay nagsimula si Christian ng isang bagong negosyo sa pamamagitan ng paglalagay ng mga mayayamang bata sa mga makasaysayang set para turuan sila ng leksyon tulad ng ginawa nila kay Luis. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.